Ayo, good day sa lahat. So meron naman tayong napakaganda ngayong helmet na re-review syempre para sa inyo. So welcome po dito sa ating munting YouTube channel and syempre sa Facebook page natin kung saan tayo nag-upload. So doon nyo panoorin sa mga nagpi-Facebook, pwede nyo panoorin yung full video nito sa Cycle Speed Iloilo. And syempre kung sa YouTube ka naman ay yung Spotnik Moto, no? So ayan, welcome po. So mga hindi na alam ng kung ano yung binibideo natin, nagbi-video po tayo or nagre-review tayo no, mostly na mga helmet, no. So kung ano pa man yung nagiging available dito, syempre sinishare natin dito sa video natin na to. So ayan, meron tayo dito ang full face na brand nito ay Spider. So isa tong Spider Phoenix Plus, may plus po siya. Siguro yung plus nito kung di ako nagkakamali, Phoenix lang yung pangalan. So ngayon may Phoenix ay may plus na po siya. So ang kagandahan nito, ito I think yung nakita ko sa Spider na brand na full face na sobrang gaan. So malapit-lapit na po siya. Mamaya malalaman nyo kung gaano kabigat to. So introduce ko muna sa inyo kung ano yung nakikita ko dito. Dito sa harap, dito sa likod, and dito sa side. So yung kulay nito, kung hindi nyo alam, isa tong nude pink na may kulay gray na nagre-reflect. I think kung hindi ako nagkakamali. So meron siyang clear na spoiler dito sa likod na may singawan. So siguro outer vents kung anong tawag pa man dyan, or exhaust or something. Kasi from dito sa front na pasukan ng hangin, syempre lalabas dun sa likuran para maging malamig sa ulo. So meron siyang on off dito ng air vents sa harap. Meron siyang 4 na butas. So functional, so hindi kagaya ng iba na design lang. So ang kagandahan nito, yung visor na dala sa gantong kulay sa 2025 na mga available na Phoenix Plus ay meron na silang fire red gold na lens. So hindi ka na bibili. So worth siguro mga 400, 500 pesos pa to kung bibilhin mo sa mga online shop, no, or sa mga shop mismo. So ang kagandahan nito, dahil naging magaan po siya, single visor lang po ito. Baka naghahanap po ng dual visor, so hindi ko to re-recommend sa inyo. Pero kami kasi hindi naman kami mahilig sa mga dual visor, pero nasa sa inyo na yun. So gusto ko lang malaman nyo, yung Phoenix Plus ay single visor po, and meron po siyang minimal lock, makikita dito. And kapag pinindot mo dito, nagla-lock yung kanyang visor, no. So minimal lock lang po siya, yan, no. Kita nyo yung gap kapag hindi siya na-lock. Yan naman. Kung naka high speed kayo, ilalak nyo yan para syempre safety din, na hindi siya madadaling matanggal. So meron siyang vents dito, dalawa, isa dito sa harap. And yung kanyang aerodynamic cut, so isa, dalawa, at saka tatlo. Ewan ko lang nakikita. Ito nakikita naman. Yung parang guhit na yan ay nakakapag tulong po yan sa pagiging aerodynamic ng isang helmet, no? So yung mga dynamic cuts na yan. So napakaganda na design nito. Kung naghahanap kayo ng high speed na magana helmet, so ito yung mga re-recommend ko. So nga pala, para hindi matagal yung video natin, so syempre sasabihin na natin kung ano nalagay dito sa likuran. So ECR 22.05 ICC final QC pass, tapos sa size large ay ang bigat nito ay nasa 1,400 plus 50 grams. So nasa 1,450 and all yung kanyang bigat. So yung mostly kasi yung mga full face carbon fiber na helmet ay nasa 1,350 or nasa 1,300 grams, no. Malapit-lapit na po siya. So sa isang entry level, no, napaka budget meal na helmet, ay napakagandang helmet na to. Ay dito kagaya sa iba, mostly kasi yung mga full face na mga entry level na nasa 3,000 plus, 4,000 plus, meron pa ngang 6,000 plus, meron pa ngang 7,000 plus, pero mabibigat sa ulo. So kung naghahanap lang kayo ng isang budget meal, napakamura at syempre kilala na brand, ito yung marirecommend ko. Tandaan nyo po to, Spider Phoenix Plus. Pero marami siyang kulay. I think may nude, itong yung nude pink, tapos meron tayo diyang glossy black. Yung glossy black din yung kanyang lens, no. Wala siyang kagaya na to na lens. I think ito lang yung kulay na may fire red gold. Tapos clear yung spoiler dito sa likuran. I think meron siyang red. Tapos may nakita pa ata akong gray, tapos blue. Ewan ko lang available pa yung mga sa kulay na mga yun na dito sa Phoenix Plus. Pero sa Phoenix marami atang kulay yung Phoenix na may mga graphics pa siya. Pero sa hindi ko na din natandaan kasi ko yung bigat ng Phoenix, kasi ito ay Phoenix Plus na. So I think ito yung version 2 ng Phoenix. So yun nga, Phoenix Plus yung pangalan. At napakagaan siya compare natin sa mga helmet. Mostly nakikita ko sa mga full face na helmet na branded, syempre nasa 3,000 up to 7,000 ay
nasa 1,550 grams. Kung hindi naman, meron pang 1,650 grams. Pero ito, nasa 3,000 plus lang po siya. Ang kagandahan pa nito ay nasa 1,450 grams lang po. Napakagaan niya for the single visor na full face, no? And naka-aerodynamic po yung helmet na to. And syempre, compact na compact. Napakaliit lang siya tignan. Kapag sinuot mo to, napakaliit lang siya. Hindi siya pareho ng mga ibang helmet na napakalaki tignan, parang robot ka na tignan, no? So hindi ko naman minamasama yun, pero yan kasi yung mga hinahanap ngayon ng mga customer natin. Magaan, tapos medyo budget meal, and syempre branded. So hindi tayo nagbebenta. Nga pala, hindi tayo nagbebenta po ng mga fake, no? So direct order tayo din mismo sa mga sikat na mga shop din mismo na mga nagbebenta ng mga helmet. So ayun, I think nasabi ko na. Pero ito, tignan naman natin nga pala before natin makaligtaan. Tignan natin yung kanyang padding. So dito meron siyang ayan, I think same pa rin yung paddings niya doon sa version 1 or sa Phoenix. So kasi remind ko lang kayo, isa tong Phoenix Plus. So quick release pa rin. Yung dito wala po siya emergency pull. So sa paddings naman, kung gaano siya ka-smooth. Kung i-compare ko to sa Phoenix, parang same lang din sila. Naalala ko ng konti yung sa paddings ng Phoenix, same pa rin ata. And syempre kung nagtatanong ka kung intercom, ayan, check natin dito. Yes, intercom ready po si Phoenix Plus. Ewan ko lang si Phoenix kung intercom ba yun. Pero sa paddings naman, parang same pa rin yung Phoenix dito sa Phoenix Plus na to, quick release, tapos walang emergency pull. Same pa rin yung dito. Yung purpose naman kasi nito, sa mga hindi nakaalam, kapag nahanginan to, medyo yung mga first layer dito sa kanyang paddings ay medyo nagiging dry agad po siya kapag nabasa po siya ng mga ano natin, no, sa mukha, no, yung mga oil sa mukha natin. Kasi syempre minsan hindi tayo nagbobonet, so pumupunta dito sa padding. So ang kagandahan naman ng isang parang mesh type na paddings na to, may purpose kasi to, kapag nahanginan mas mabilis po siyang nagiging dry, no. So hindi siya nananatili na basa, no. So I think isa tong napakagandang features din. So hindi natin to masasabi na walang silbi, pero sa nakita ko ay yun yung purpose ng may mga butas-butas na mesh type dito sa may kanyang padding. So 'di ba, kahit konting specification lang sa isang helmet, napakamalaking bagay po sa mga gagamit nito or sa rider, no, or sa magmomotor or sa gagamit ng helmet na ito. So I think nasabi ko naman lahat. Siguro hindi ko na pinapatagal yung video natin para hindi din kayo at least nasabi ko yung kung ano yung nakita ko dito na na-feel. Sobrang gaan po niya kung i-compare ko sa helmet ko na Revenge 2 na MT na brand, nasa 1,550 yun. So mas magaan to ng 100 or 50 grams, no? So napakagandang option to sa mga naghahanap ng mga 2025 na mga helmet, no? So pasok sa budget nyo to. So salamat sa pagpanood. I think nasabi ko naman lahat sa inyo. Peace.